Magandang araw sa inyong lahat. Baitang 11 section ginto. Muli ako si Binibining Novelisa Situnlay o Teacher Novi. At ngayon ay magsasama naman tayo sa ating talakayan. Pero bago yan, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at class mayor, panguluhan ang panalangin. Amen. So ngayon, bago magsiupo ang lahat, ay inaanyayahan ko na pakitingnan ang mga sa ilalim ng inyong desk, sa inyong mga upuan, dahil nakikita ko na maraming mga basura, pakiligpit, at pakitapon ang mga basura doon sa likod kasi may garbage doon kayo. Sige, maraming salamat. Maaari na kayong bumalik dito sa inyong upuan. Ayan, bago magsiupo ang lahat ay gayahin nyo muna ako. Kasi para nakikita ko kayo na matatamlay. So, ngayon ay magsitayo ang lahat at gagayahin nyo ako. So, humawak lang sa baywang at sa kaliwa, sa kanan, itaas ang kamay, pulakpak, at tatalon habang pumapalakpak. Okay, maraming salamat sa inyong partisipasyon at pasiunang lamang yan na para mainat ang inyong mga katawan. So ngayon ay maaari na kayong magsiupo. Class Mayor, maaari bang malaman kung merong lumiban sa klase ngayon? Wala, maraming salamat at ako ay nasisiyahan kasi walang lumiban sa klase ko ngayon. So, ngayon ay ating magpapatuloy na tayo sa ating gawain sa ating talakayan. Pero bago yan ay nais kong malaman ang ating magiging alituntunin sa ating klase ngayon. So, ano nga ba ang maging alituntunin sa ating klase ngayon? Ang ating alituntunin ay tinatawag nating basa. So, ang basa, ang ating maging alituntunin natin ngayon at ang letrang B ay basahin ng mabuti. Kinakailangan ang mga panuto sa ating mga gawain ay basahin ng mabuti at ang mga aktibidad, kung mayroong mga ipababasa, ay kinakailangang maiintindihan ng mabuti. At sa letrang A naman, ang sa ating alituntunin ay nangangahulugang alamin at unawain. So, kinakailangan alamin at intindihin ang mga ating natalakay. So, ngayon, ang letrang S ay nangangahulugang sumunod sa mga patakaran. Ang ating patakaran dito ay kung sino ang magsasalita ay makikinig at kung kayo naman ang magsasalita ay makikinig din ako. Nagkaintindihan ba tayo? Maraming salamat sa pagtugon. At sa panghuli ay ang letrang A. Inaanyayahan ko o inaasahan ko ang inyong aktibong partisipasyon sa kasama sa ating maging alituntunin na basa na maging aktibo ang napakikilahok sa bawat aktibidad na aking ginagawa at sa ating klase, sa loob ng ating klase. Ano nga ang ating alituntunin? Ang basa, kung saan basahin ng mabuti, alamin at unawain, sumunod sa mga patakaran at maging aktibo na makikilahok. Naway ating puso at isa-isip ang ating maging alituntunin para sa mas matiwasay na daloy ng ating klase. Naintindihan ba? Maraming salamat sa pagtugon. So ngayon ay natapos ng ating alituntunin ay nais kong magbabalik aral. So magtatanong ako kasi noong nakaraan ay ano nga ba ang ating natalakay? Sige, nakilala kong dito si James. Ano ang nagiging talakayan natin noong nakaraang linggo? Very good! Ang ating naging paksa ng nakaraang linggo ay ang
tungkol sa ano ang pagbasa. So, maraming salamat at nauunawaan o hindi ninyo nalilimutan kung ano ang ating paksa noong nakaraang linggo. So, ito ay patungkol sa pagbasa. So, ngayon naman ay meron akong inahandang magandang gawain para sa inyo kasi gusto kong maging aktibo kayo at i-test ko kung gaano ba kayo ka-aktibo sa ating klase ngayon. So, dito ay meron akong ipapatugtog na isang karaoke song, ay isang kanta na kinakailangan na sa aking paghinto ay dudugtungan nyo kung ano ang magiging kasunod sa kanta. Naiintindihan ba? Naiintindihan. Maraming salamat. So, magtatawag lamang ako kung sino ang sasagot. So, handa na ba ang lahat? Handa na. So, ngayon ay ipapatugtog na natin. At kapag akin ang hihintuin, ay kinakailangan dugtungan nyo kung ano ang kasunod nito na lyrics. Ano? Very good. Ang kasunod yan ay limutin. So, ngayon ay next. Ano? Ang next? Sige, Jaya. Very good. Titiisin. Next. Kinakailangan kantahin na. Anong next? Sige. Si Reyes daw gusto niyang sumagot. Ikanta mo, i-boss yung lyrics na susunod. May pag-asa. Next. Ano? Ay very good. Parang familiar sa inyong kanta talaga. Ngayon ay natapos na. Sana'y nasisiyahan kayo sa ating paunang gawain na fill in. So ngayon, dahil natapos na ang ating paunang gawain, ay sumunod naman tayo sa aking hinahandang aktibidad. So ito ay tinatawag na larawan ko, hula mo. So ngayon, ay meron akong ibibigay na words cards na naglalaman ng mga may nakasulat at hahatiin ko kayo ng 2 pangkat bawat grupo at bibigyan ko ng words cards na may nakasulat. At meron akong mga larawan dito na ipapakita sa inyo at itataas nyo lamang ang mga words cards kung ano ang nasa larawan. Naintindihan ba? Sige. Kung sino ang may maraming nahulang tamang sagot at nakakauna sa pagpataas ay makakakuha ng malaking puntos. So ngayon, handa na ba kayong lahat? So, dito ang pangkat una at dito ang pangkat 2. So, dito sa pangkat una at dito ang pangkat 2. So, una kong larawan na ipapakita ay ito. Ano? Sa nakikita nyo, may isang babae na tumitingin sa isang nakasulat na papel sa isang na nakapaskil sa pader. Ano kaya ang pinapakita sa larawan? Itaas nyo lamang ang inyong sagot. So, pangkat una, silang nakauna. Ang sagot nila ay
scanning. Scanning, tingnan natin. So, sa pangalawa, ay ito. Yung babae ay nagsusulat siya. May binabasa siya at sinusulat niya, may sinusulat siya. Ano kaya ang ginagawa niya? So, sagot, mas nauna ang pangkat 2 naman. Ang sagot nila ay skimming. So, tingnan natin. Tama ba? Very good. Tama yung sagot. Skimming. Nakauna naman sa yung pang-una ay scanning. So, sa pangatlong larawan ay ito. Yung lalaki ay nagbabasa siya at may nakikinig. Ano kaya ang ginagawa niya? So, dito naman sa pangkat-una, ang sagot nila ay critical reading. Critical reading ba? So, dito may nagtaas din sila ng sagot sa pangkat-2. Ang sagot nila ay oral reading. Ang tamang sagot ay oral reading. Maraming salamat sa iyong partisipasyon at ang pangkat na kakuha ng maraming puntos ay ang pangkat 2. Dahil marami silang nakuhang nahuhulaan na tamang sagot. So ngayon ay magtatanong ako base sa aktibidad na ating ginawa. So, ano ang iyong napapansin habang isinasagawa ang aktibidad o gawain? Sa inyong palagay. Sige, magtatawag ako. Si Valerio. Ano ang napapansin mo, Valerio, sa ating aktibidad na ginagawa? So, para sa kanya, ang aktibidad daw ay napapansin niya na patungkol sa pagbasa. Sige, sa pagbasa? Patungkol sa pagbasa? Pwede. Kasi meron namang nakasulat sa ating words cards na sa mga reading. Si Mayor, meron siyang idadagdag. Ang napapansin din niya, hindi lang sa pagbasa, patungkol, kundi ay merong iba't ibang uri ng pagbasa. Pwede? So ngayon, sa pangalawang tanong, sa mga larawan na ipakita, anong larawan na madalas ninyong ginagawa? So ano kaya? Yung oral reading, yung scanning, yung skimming, yung skimming ba? Ano yun? Yung tinataas niyo na sa words cards natin binabasa kasi base sa larawan. Si Cyrus, ano ang sagot mo, Cyrus? So sabi ni Cyrus, doon daw sa babaeng may binabasa na nakapaskil kasi madalas daw niyang nakikita o nararanasan kapag tuwing enrollment or di kaya kapag meron siyang hinahanap sa phone, kahit sa phone na hinahanap niya yung pangalan niya, ay doon daw na madalas niyang ginagamit yung scanning. So, sa iyo naman, sa kang Jillian, sige Jillian, ano sa iyo? Ang madalas daw niyang ginagamit ay yung silent reading. Kasi gusto niyang magbasa ng tahimik. Oo, sa akin din, noong kabataan ko, ay ginagamit ko ay ang silent reading. Kasi mas komportable akong magbasa ng tahimik. So, maraming salamat sa inyong mga pagtugon. So, ngayon, sino ang makapagbigay ng idea kung ano ba talaga ang ating magiging paksa sa klase natin ngayon? Sige, Dablo, ano? Sige, nagpata si Dablo? So, para sa kanya, base sa kanyang narinig sa kanyang mga klase at sa mga aktibidad na ginawa, ay ito daw ay mga uri ng pagbasa. Sige, kasi kahapon ay patungkol sa pagbasa, nung nakaraang linggo ay patungkol sa pagbasa, ngayon daw ay ating tatalakayin ang
uri ng pagbasa. Very good. Pero ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa uri ng pagbasa. Okay? Nais kong tahimik ang lahat para ating alamin kung ano ang mga uri ng pagbasa. Uri ng pagbasa. Pero bago yan ay nais na kong malaman kung ano ang malaman nyo kung ano ang magiging layunin natin sa ating klase ngayon. So, ang ating magiging layunin sa ating klase ngayon, bago tayo dumako sa ating talakayan patungkol sa uri ng pagbasa, ay basahin lahat. Sa pagkatapos ng 45 minutong aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang sa una, letter A, nakikilala at napapangalanan ng iba't ibang uri ng pagbasa, skimming, scanning, at iba pa, batay sa mga larawan na ipinapakita. B, nakapagpapahayag ng sariling pagpapahalaga sa mga uri ng pagbasa sa pamamagitan ng mga aktibidad na isinasagawa, at letter C naman ay nakakapagtanghal ng iilang halimbawa sa mga uri ng pagbasa sa pamamagitan ng pangkalahatang gawain ng may maayos na pakikilahok. Inaasahan nyo na pagkatapos ng ating talakayan o ating klase ay makapagtatanghal kayo at nakikilala nyo ang mga iba't ibang uri ng pagbasa at nakapagpapahayag kayo ng sariling opinyon o pagpapahalaga sa uri ng pagbasa. So ngayon ay dumako na tayo sa kung ano ang uri ng pagbasa ayon sa layunin nito. So, ilan nga ba ang uri ng pagbasa ayon sa layunin nito? Dito tayo magsisimula sa mabilisang pagbasa o skimming. Ito ay nangangahulugang pagkuha ng mga mahalagang datos o keyword. Ibig sabihin, sa mabilisang pagbasa o skimming, ito ay nagbabasa ka at kinukuha mo lamang ang mga mahalagang impormasyon doon. Halimbawa, kapag kayo ba ay mag-aral o kasi papalapit na ang exam, ano bang ginagawa nyo, di ba? Madalas ay ginagamit natin ang skimming kasi dito, kinukuha lamang natin ang mga mahalagang impormasyon. Hindi tayo binasa lahat ng kung ano ang nasa teksto. Kasi, mas mahalaga na makuha lamang ang mga keyword doon. So, yun ay tinatawag nating skimming. So, dito naman tayo sa pangalawang uri ng pagbasa. Ito ay tinatawag na pahapyaw na pagbasa. Dito scanning. Dito, makuha ang impormasyon sa madali at mabilis na paraan. Kung kanina ay mabilis ang pagbasa dahil kinukuha lamang ang keyword, dito sa pahapyaw ay mas pinamadali. Kasi, halimbawa, kanina, yung nasa larawan na merong nakapaskil doon ng mga names, pero mas pinili niya sa doon ay kikuha lamang niya ang kanyang pangalan kung nakalista doon. So, yun ay tinatawag na scanning. At halimbawa din yan ay ang sa isang teksto ay kinukuha mo lamang ang petsa sa teksto. Yun ay tinatawag na scanning kasi hindi mo binasa lahat. Kinuha mo lang yung mga mahalagang informasyon doon tulad ng petsa o lugar na nasa teksto. Yun ay tinatawag nating scanning. Sa pangatlo naman ay pangungunang pagbasa o critical reading. Dito,
maunawaan ang buong nilalaman sa akda. Bakit mauunawaan mo? Kasi sinusuri mo ang buong akda o buong teksto sa simula, gitna, at wakas. Yun ay tinatawag nating critical reading o pamumunang pagbasa. Kaya tinatawag siyang pamumunang pagbasa kasi kinukuha mo lahat o iniintindi mo at inuunawa mo lahat mula sa simula, gitna, at wakas sa mga impormasyon na nasa akda o teksto. Naintindihan kung ano ang kaibahan ng pamunang pagbasa sa skimming at scanning? So ngayon ay sumunod naman tayo sa tahimik na pagbasa o tinatawag nating silent reading. So dito, mata lamang ang gumagalaw sa uri ng pagbasang ito. So ito ay madalas nating ginagamit kapag tayo ay nag-aaral o mag-aaral tayo o magbabasa ng mga teksto tulad lamang sa online man yan o printed. Kasi madalas nauunawaan natin ang isang teksto o basahin kapag tahimik, walang boses na lumabas sa ating bibig. At yan ay tinatawag na silent reading. Dito ay mata lamang ang ating ginagalaw o ginagamit kasi hindi tayo naglalabas ng boses para marinig nila, kundi tayo lang ang nakakaunawa at nakakaintindi kung ano ang binasa natin. At yun ay tinatawag na silent reading. At ito ay madalas nating ginagamit. So ngayon, dito naman tayo sa pansalitang pagbasa o oral reading. Ito ay wastong pagbigkas sa mga salita at sapat na lakas ng boses. Katulad sa larawan kanina na may nakikinig at may nagsasalita. Pero dito sa oral reading ay kinakailangan na maging malinaw, buo ang iyong boses sa pagbigkas ng mga salita upang malinaw din na marinig ng mga tagapakinig at maintindihan nila kung ano ang impormasyon na nais mong ipabatid sa kanila. Kaya kinakailangan na wasto ang pagbigkas mo sa mga salita. Kaya sa pasalitang pagbasa ay kung kanina sa tahimik pagbasa ay walang boses na lumalabas, dito ay kinakailangan ang lakas na sapat na boses para marinig ng lahat ng tagapakinig ang impormasyon na nais mong ipabatid sa kanila o ihatid sa kanila. Panghuli ay ang masinsinang pagbasa. Dito binibigyan ng guro ng sapat ang mga mag-aaral na sapat na oras at ito ay tinatawag na hindi ito under time pressure. Bakit sinasabi natin ang masinsinang pagbasa ay hindi under time pressure? Kasi sabi nga diyan ay binibigyan ng guro ng sapat na oras. Sapat na oras, halimbawa, yung mag-aaral ay yung sa elementarya, kung ating maaalala, ay binibigyan tayo ng ating guro ng isang storybook o yung mga basahin o yan, mga printed na basahin at ipapadala sa bahay natin. Pagkatapos, pagbalik ng klase ay ipapabasa ng guro at doon ay mas nababasa niya ng maayos kasi meron siyang oras doon sa bahay nila na magbasa sa teksto no na pinapadala ng guro. Yun ay masinsinang pagbasa na iba sa lahat kasi binibigyan sila ng oras ng guro para pag-aralan ang teksto na kailang babasahin. Naintindihan ba? Ano nga yung anim natin na uri ng pagbasa ayon sa layunin? Sige, nais kong marinig ang boses ni Madrona. Ano ang anim natin na uri ng pagbasa at anong ayon sa layunin nito at magbigay ng isang halimbawa, isang uri ng pagbasa na madalas mong ginagamit. Very good, Jacob, naintindihan at kanyang na-familiarize ang uri ng pagbasa
Yun na yung skimming, scanning, critical reading, silent reading, oral reading, at ang masinsinang pagbasa. So, naintindihan ng lahat, ay nais ko sanang hindi nyo agad malilimutan kasi ngayon ay dumako na tayo sa ating gawain. Handa na bang lahat? Handa na. So ngayon ay hahatiin ko na naman kayo sa 3 pangkat. At ang bawat pangkat ay meron akong inahanda dito na mga uri ng pagbasa. Bubunot kayo at kung ano ang nabunot ninyo ay gagawa kayo ng maikling pagpapakita na may 1 hanggang 2 minuto kung paano ito ginagamit sa totoong buhay o pangyayari. Halimbawa natin doon ay scanning o yung mga halimbawa na sinasabi nyo kanina, yung mga experiences nyo, maaari nyo yung gamitin at gagawing role play dito sa mamaya. So, magbigay pagkatapos ng maikling pagpapakita ay magbigay kayo ng paliwanag anong uri ng pagbasa ang pinapakita at bakit yun ang napili ninyo. At sa aktibidad na ito ay bibigyan lamang ko kayo ng 2 minuto para sa paghahanda. Naintindihan ba ang lahat? Sige. Magbilang ng 1, 2, 3 para sa ating 3 grupo. Okay, tapos na. Dito ang pangkat 1, ang pangalawa, at ang pangatlo. Sige, maglipat na kayo kung sino yung 1, 2, at 3 pangkat. Sige, bubunot na. Ito sa pangkat 1. Pangkat 2. Okay, ito. Bunot. At pangkat 3. Okay? Meron na? Sige, meron na ang lahat. So, ngayon ay kung ano kanina, sabi ko, kung ano ang napili ninyong uri ng pagbasa ay kailangan na magpapakita kayo ayon sa gamit nito. Naintindihan ba? Sige, nagsisimula na ang inyong 2 minuto. Meron bang katanungan? Sige, dadagdag ko lang muna. Ang maging pamantayan natin sa inyong pagpapakita ay una, ang nagpapakita ng uri ng pagbasa, malinaw at napakahusay na ipakitang uri ng pagbasa na naitalaga sa bawat pangkat. Iyo ay makakuha ng 10 puntos. Sa pangalawa naman ay pakikipagtulungan at partisipasyon sa bawat membro. Lahat ng membro ay aktibong nakikilahok at may ambag sa gawain. Kung nakikita ko ay meron kayong makukuha na 5 puntos. Lohikal na paliwanag, malinaw ang mga impormasyon at maayos na naipaliwanag ito, ay makakuha kayo ng 5 puntos. So sa kabuoang puntos ay makakuha kayo ng 20. Naintindihan? Sige. Dahil naintindihan ng lahat at wala ng mga katanungan, ay maaari nyo nang simulan ang inyong paghahanda. Natapos na ang iyong oras para sa paghahanda. Handa na ba kayong magpapakita dito sa base sa napili ninyong uri ng pagbasa? Sige, magsisimula tayo sa pangkat 1 at kasunod naman ay pangkat 2 at pangkat 3, panghuli. Very good! Maraming salamat sa iyong mga pinapakita at mga paliwanag na aking narinig. Talagang meron kayong naiintindihan base sa ating tinatalakay at base sa inyong mga paliwanag din ay at sa inyong mga pinapakita ay talagang naiintindihan
ng maayos nyo ng ang kung ano ang mga uri ng pagbasa base sa layunin nito. Palakpakan nyo yung mga sarili. Sige, balik na sa upuan. Ngayon ay meron akong itatanong sa inyo. Anong uri ng pagbasa ba ang pinakamadalas na ginagamit sa pang-araw-araw at bakit? So, bakit kaya? Sige, gusto ko marinig ang boses ni Sean. Ano nga ba ang pinakamadalas na ginagamit mo sa pang-araw-araw base sa mga uri ng pagbasa? At bakit? Maraming salamat sa iyong karanasan. Base sa kanyang karanasan ay kapag daw siya ay mag-aaral o papalapit ng exam, ay madalas niyang ginagamit ay ang skimming. Okay? At bakit? Kasi doon daw ay mas madali niyang naiintindihan at nauunawaan base sa pagkuha ng mga mahalagang impormasyon lamang at keywords doon sa kaniyang mga study notes na ginagawa. Very good. Maraming salamat. Pangalawang katanungan, bilang mag-aaral, sa palagay mo, anong uri ng pagbasa ang iyong ginagamit sa pag-aaral? Okay? Ano nga ba? Bilang mag-aaral, sa palagay mo, anong mas magandang uri ng pagbasa ng iyong ginagamit sa pag-aaral? Sige, kay Marvy, sa kanya ay mas maganda sa kanya yung skimming at yung skimming, ano pa? At silent reading. Kasi sa kanya ay maganda daw yung silent reading kasi mas naunawaan niya sa hindi maingay na paraan. At ang kanyang sa skimming naman ay tulad ng sinabi niya ay kinukuha lamang ang mga keywords. Very good. Maraming salamat. At pangatlong katanungan. Panghuling katanungan ko pala sa inyo. Sa palagay nyo, bakit mahalaga ang paggamit ng tamang uri ng pagbasa sa iba't ibang sitwasyon? Bakit nga ba? Kasi meron tayong iba't ibang uri ng pagbasa at sa pagbasa, sa mga uri ng pagbasa, bakit mahalagang kung anong mahalagang maunawaan kung ano bang dapat na uri ng pagbasa ating ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. Bakit mahalaga yon? Sige, Mayor? Merong sagot si Mayor? Sabi niya na mahalaga ang uri ng pagbasa sa iba't ibang sitwasyon ginagamit natin. Halimbawa daw ay halimbawa, pagkuha ng impormasyon na pinakamadaling paraan ay ginagamit niya ang skimming. Tulad ng pagkuha ng telepono number. Hindi naman mo naman agad kukunin yung lahat. Kasi, kailangan mo lang yung dapat mong tawagan. Tulad lang sa mga emergency number, yun lamang ang kukunin mo. So, maraming salamat sa ibang sitwasyon din yon. At halimbawa din niya ay ang yung sa silent reading. Okay, maraming salamat sa inyo pagtugon. Okay, may naunawaan kayo sa ating talakayan base sa aking karagdagang mga katanungan. So ngayon ay dumako na tayo sa ating evaluasyon. Ito ang gawain natin ay dito, basahin lahat ng panuto. Sa ating panuto ay basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon sa mini worksheet. Isulat ang uri ng pagbasa sa bawat sitwasyon at magbigay ng 1 hanggang 2 na pangungusap na ipaliwanag kung bakit ito ang sagot. So, magbibigay ako ng worksheet sa inyo, individual, at kinakailangan na sagutan ninyo base sa
panoto. So, ilagay kung anong uri ng pagbasa. Dahil may mga sitwasyon akong hindi naibagay dito. At pagkatapos ay ilagay din ang ang paliwanag kung bakit yun ang nagiging sagot sa bawat sitwasyon. Naintindihan? Meron pa bang mga katanungan? Okay, wala na. Bibigyan ko lamang kayo ng kasi 5 sitwasyon lamang ito, ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa pagsagot. Okay? Na lang, pasa sa iba. Maraming salamat. So, magsisimula na ang yung 5 minuto para sa pagsagot. Okay, natapos na ang 5 minuto. Class Mayor, kolektahin lahat ng papel at ibigay sa akin. Okay, maraming salamat. So, ngayon ay ating sasagutan kung anong uri ng pagbasa nga ba ang sa bawat sitwasyon. At yung mga paliwanag ay ako na ang mag-check nun. So, ngayon ay dahil nandito na ang mga papel, ay ibabalik ko ito para i-check sa at huwag ibalik sa may-ari. Okay? Sige, dito na guys, na meron na bang lahat para ma-check na papel ninyo? Huwag ibalik sa may-ari ha. So, sa unang sitwasyon ay, ang sagot ay scanning. Dahil hinanap ni Jeannie sa makapal na diary ang resulta ng board exam. At resulta lang ang kinukuha na pagbasa doon ay, uri ng pagbasa ay tinatawag nating scanning. At sa pangalawa ay masinsinang pagbasa. Pangatlo ay silent reading. Pang-apat ay masinsinang pagbasa. At panglima ay ang skimming. So, 2 puntos bawat bilang at sa 3 puntos naman ay sa paliwanag at ako na ang mag-check dyan. So, bawat bilang ay merong 5 puntos. Naintindihan? Sige, tapos na bang lahat? Mayor, kolektahin ulit ang mga papel para ibalik sa akin. Okay, maraming salamat. So, tingnan natin kung sinong may nakukuha ng puntos base sa mga uri ng pagbasa lamang. So, si Mayor ang pinaka may malaking nakuhang puntos kasi nakakuha siya ng 8 points para lamang dito sa uri ng pagbasa. Palakpakan nyo ang iyong mga sarili kasi wala namang bagsak o nakakuha ng maliit na puntos. Kung ngayon ay para sa inyong takdang gawain ay meron akong na handa dito. So, panuto, basahin lahat. Magbasa ng kahit anong teksto, online man o printed, at gumawa ng isang creative social media post. So, dito, ay gagawa kayo ng social media post. At ang maging caption nyo sa social media post ay kung ano ang uri ng pagbasa, layunin nito, at isang reflection. Mag-send lang ako sa GC ng halimbawa ng caption kung paasa at sa inyong gagawing creative social media post. May mga katanungan ba? Sige, si Valerie, kailan daw isusumite o deadline ng social media post? So, ang social media post ay kasi Monday ngayon, sa Friday nyo, dapat sa Friday ay nakapagpasa na kayo ng link sa ating GC
So, mamayang gabi ay isend ko yung halimbawa ng caption. Naintindihan? Kailan yon ang ating deadline? Sa Friday. Okay, maraming salamat. Ngayon, bago tayo magtatapos sa ating klase, ay ating babalikan ang ating layunin. So, nakikilala at napapangalanan ba natin ang mga uri ng pagbasa? Very good. Nakikilala at napapangalanan natin para sa mga larawan na ating inapakita at sa mga halimbawa. Dito ay nakapagpahayag ng sariling pagpapahalaga sa mga uri ng pagbasa sa pamamagitan ng mga aktibidad na isinasagawa. Sige. At nakukuha ko ang yung iba't ibang mga pagpapahalaga sa uri ng pagbasa. At sa ating pangatlo ay nakakapagtanghal ng iilang halimbawa sa mga uri ng pagbasa. So, kanina ay base sa ating aktibidad doon sa pangkatang gawain na pick and act ay ating nakukuha ang layunin na sa letter C na nakapagtatanghal at may aktibong pakikilahok. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon sa ating klase ngayon. At bago tayo magtapos ay Cyrus, panguluhan ng panalangin. Okay, tayo ang lahat. Amen. Maraming salamat. So, muli, ako si Binibining Novelicity Tunlay, Teacher Novi, at sa susunod na naman na ating pagkikita at pagsasama sa ating talakayan. So, muli, maraming salamat at paalam.